Hello po mga kapatid, magandang umaga po sa ating lahat. At alam po ang umagang ito na naman ay pinagpala ng ating Diyos. Narito na naman po ako mga kapatid para mag-share ng salita ng ating Diyos. Pero unahin natin ang manalangin po. Samahan niyo po ako, magsiyo po tayo. Yes Lord, Father God in heaven, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Lord, salamat. Una, ginising mo na naman kami ng maayos ngayong umagang ito. Binigyan na naman ng isang pagkakataon sa aming buhay. Lalo na ang pagkakataon ng muling makapakinig, makapag-aaral ng iyong mga salita. Lord, muli mo po kaming samahan, turuan, gabayan, lalo na po ako upang yung mga salita ay lubusan namin maintindihan, Lord. At lahat din ng aking sasabihin ay puro salita mo lang. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Lord, inaangkin na po namin ang katagumpayan ng aming gawain ito. Salamat, Lord. Pinupuri ka namin. Pinasasalamatan. Sinasamba ka namin. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Mga kapatid, bago po tayo mag-umpisa, anyayahan ko lang po yung mga bago sa aking channel na huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe. Paki-like and share niyo po ang aking mga videos at paki-click na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago at iba ko pang i-upload. Salamat po mga kapatid, salamat. Mga kapatid, nandito pa rin po tayo sa 2 King ng chapter 24. Pero ito po ay part 2 na mga kapatid doon sa ating napag-aralan po dito sa chapter 24. Sinabi nga dito na naging hari si Jehoiakim, pero natapos din ito at sabi rito nakasulat sa libro ng history ng mga hari ng Juda ang iba pang pangyayari tungkol kay Jehoiakim at ang lahat ng ginawa niya. Namatay si Jehoiakim at inilibing sa libingan ng mga ancestor niya. Ang anak, sabi dito, ang pumalit sa kanya, mga kapatid, no? Sabi dito, ang anak niyang si Jehoiachin ang pumalit sa kanya bilang hari. At dito nga po sa verse 8 ng chapter 24 ay itutuloy natin ang paghahari ni Jehoiachin, o Chin, sabi dito, ng Juda. Mag-start na po tayo. 18 years old si Jehoiachin nung maging hari siya ng Juda. 3 buwan siya naghari sa Jerusalem. Nanay niya si Nehushta na anak ni Enitan ng Jerusalem. Gaya ng tatay niya, sabi dito, ginawa niya kung anong masama sa paningin ni Lord. Nung time na yun, pinalibutan ng army ni King Nebuchadnezzar ng Babylonia ang Jerusalem. Habang nangyayari ito, dumating si Nebuchadnezzar. Sabi sa verse 12, sumuko kay King Nebuchadnezzar ng Babylonia si King Jehoiachin ng Juda, kasama ang nanay niya, mga pinagkatiwalaang servant, mga officer at mga opisyal sa palasyo. Noong 3 taon ng paghahari sa Babylonia ni Nebuchadnezzar, ginawa niyang bihag si Jehoiachin. Dinala niya, sabi rito, dinala ng hari papuntang Babylonia ang lahat
ng kayamanan sa templo ni Lord, pati ng lahat ng kayamanan sa palasyo ng hari. Pinagpuputol niya rin ang lahat ng gintong gamit sa templo ni Lord na ginawa ni King Solomon ng Israel. Nangyari ang lahat ng ito ayon sa sinabi ni Lord. Binihag din ni Nebuchadnezzar ang mga taga-Jerusalem, mga opisyal at mga, sabi rito, matatapang na sundalo, pati ang magagaling na workers at mga panday. Umabot sa 10,000 ang lahat ng binihag. Wala na iwan ni isa, except sa mga pinakamahirap na tao. At verse 15, binihag ni Nebuchadnezzar si Jehoiachin sa Babylonia mula sa Jerusalem, pati na ang nanay nito, ang mga asawa nito, mga opisyal nito, at yung mga pinakamayayaman sa lupain. Binihag din ng hari ng Babylonia ang halos 7,000 na sundalo at ang halos 1,000 na mahuhusay na worker at mga panday. Malakas silang lahat, sabi dito, malalakas silang lahat at kayang lumaban ng gera. Si Matania na tito ni Jehoiachin ang pinalit ni Nebuchadnezzar bilang hari ng Juda. Pinalitan ni Nebuchadnezzar ng Sedekia ang pangalan ni Matania. At verse 18, si King Sedekia ng Juda. 21 years old si Sedekia nang maging hari siya ng Juda. Sabi dito, naghari siya ng 11 years sa Jerusalem. Nanay ni Sedekia si Hamutal na anak ni Jeremiah na taga Libna. Ginawa niya kung anong masama sa paningin ni Lord. Gaya ni Jehoiakim, sobrang nagalit si Lord sa Jerusalem at Juda, kaya pinalayas niya ang mga ito sa harapan niya. Tapos nagrebelde si Sedekia laban sa hari ng Babylonia. At yan po ang katapusan ng chapter 24. Ginawa na siyang hari ni Nebuchadnezzar, pero sabi rito, nagrebelde pa siya, no, mga kapatid. So, yan po yung pangyayari dito sa chapter 24. No, sinalakay din ng Juda at naging bihag si Jehoiachin. Lahat binihag. Mayaman, panday, mga sundalo, officers, at iniwan yung pinakamahihirap. At hinayaan nga sabi dito, na maghari si Sedekia. Pero nagrebelde nga ito sa huli. Nagalit, sabi nga dito, mga kapatid, masyadong nagalit si Lord sa mga pinagagawa ng mga haring ito na nagpatuloy sa kasamaan. Totoo po yun, mga kapatid. Nagagalit po talaga ang Diyos kung patuloy tayong gagawa, mga kapatid, ng mga kasalanan. Kung magpapatuloy tayo sa pagkakamali, lalong-lalo na yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, paggawa ng mga ribulto, mga poste na sinasamba, lahat yan ay karumal-dumal na gawain para sa Diyos. Mga kapatid, dito pinapaalala sa atin ng Diyos yung patuloy na pagkakasala, patuloy na pagsamba sa Diyos-Diyosan. At siguradong magagalit ang Diyos kung patuloy hanggang ngayon natin ito ginagawa. Patuloy na nagkakasala ang bawat isa. Alam natin, ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos ang gumawa ng langit at lupa. Ang Diyos ang nagbigay buhay sa atin. Pero sa kabila ng lahat ng yan, sa kabila ng pagpapala,
kagalingan na natatanggap natin, nakakasala pa rin tayo at nagpapatuloy. Kaya nagagalit ang Diyos sa atin. Dito, sinasabi rin ng Diyos sa atin na huwag na natin itong gawin dahil magpapatuloy din ang kaguluhan sa ating pamilya at sa ating bansa kung patuloy tayong gagawa ng kasalanan. Bakit hindi tayo patuloy na lang na magsisi at patuloy na lang gumawa ng mabuti para sa Diyos? Diba po? Upang mas maging maayos ang ating pamilya, ang ating bansa, at ang buong mundo. Yan ang sinasabi ng Diyos sa atin ngayong gabing ito. Ngayong umagang ito, mga kapatid, magpatuloy gumawa ng kabutihan, magpatuloy sumunod sa ating Diyos, magpatuloy na manalangin, humingi ng guidance, ng protection sa ating Diyos. Yan ang dapat nating gawin araw-araw, oras-oras ng ating buhay, ang manalangin, magbasa ng kanyang salita, humingi ng tulong at guidance. Yan ang gawin natin. Yan ang sinasabi, yan ang inuutos sa atin lahat ng ating Diyos. Salamat sa salita ng ating Diyos na ating nabasa, mga kapatid. Natapos na natin ang lahat ng verse ng chapter 24 at susundan na po natin ito ng chapter 25. Samahan niyo po ulit ako sa mga susunod pang araw na aking pag-share sa inyo ng salita ng ating Diyos. Mga kapatid, samahan niyo po ulit ako, tayo po ulit ay mananalangin. Pagsiyo po tayo. Yes, O God, Father God in heaven, muli ka naming pinupuri, pinasasalamatan. Lord, salamat sa iyong mga salita na aming narinig. Salamat po dahil dito inuutusan mo na naman kami na huwag na magpatuloy sa kasamaan, huwag na magpatuloy sa kasalanan upang maging maayos na ang aming mga buhay, ang aming pamilya at aming bansa. Lord, huwag mo po kaming pabayaan. Samahan at tulungan mo po kami palagi. Huwag mo po kaming iiwanan, Lord, at mapatawad mo nawa kami sa lahat ng aming kasalanan. Simula noon hanggang ngayon, forgive us all, Lord. Sampu ng aking mga mahal sa buhay, mga kapatid sa pananampalataya at lahat ng tao, Lord. Patawarin mo po kami lahat. At salamat dahil patuloy mo pa rin kami kinakausap sa pamamagitan ng iyong mga salita, O Diyos. Salamat po. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Sa pag-ibig mo po na hindi nagmabago. Sa patuloy mong pagbibigay ng kalakasan, kagalingan, sa anumang sakit at karamdaman sa aming mga kinakain. Salamat po. Salamat po sa katagumpayan ng aming buhay. Salamat po sa lahat, Lord, dahil ang lahat ay sa iyo nang galing at ikaw ang gumagawa. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, sa katagumpayan ng aming gawain ito. Maraming salamat po. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lahat tayo ay magsabi na Amen and Amen and Amen po. Amen. Salamat sa inyo, mga kapatid. Hanggang sa muli, Lord. Huwag mo po kaming pababayaan at laging samahan. Salamat sa inyo. Salamat po. Hanggang sa muli, mga kapatid. God bless po sa inyong lahat. At God bless po sa ating lahat.